Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama natin, walang iba kundi si Pastor Nestor Ilioma, ang makakasama ninyo para sa ilang minutong talakayan para sa huling serye ng ating pag-aaral sa quarter na ito. So, kamusta na kayo, Pastor? Mabuti po, Pastor. Ako ay natutuwa na sa dalawang leksyon na ating pinag-aralan ay lumago ako, Pastor, sa pagkaunawa ng salita ng Diyos at napagpala ang ating mga kapatid at yun ay nagiging isang inspirasyon para lalo tayong magtapat na maglingkod sa mga gawain. Kaya nga ba nakakatulong ng malaki yung ma-review ka doon sa mga, lalo na sa mga propesiya. Dahil yung atin hong pinag-aralan mula noong pasimula ay tungkol sa aklat ng Apokalipsis. At maraming bagay din dito na maaaring hindi natin natuklasan nung nakaraan na ngayon ay ating natuklasan. So purihin ang Panginoon sa magandang diwa ng pag-aaral na siyang ipinagkaloob para sa quarter na ito. Mga ginigiliw, sana po makapagplano kayo na makakuha ng 2 kopya ditong ating Bible Study Guide para sa susunod na quarter na ang isa ay gamitin ninyo sa inyong sarili, sa inyong sariling pagsasaliksik, at yung isa naman ay gawin ninyong pangregalo sa inyong kaibigan upang pagka kayo pareho na nag-aaral ng salita ng Diyos na ginagamit ito, maaaring ito rin magsilbing pagbibigay ninyo ng Bible study sa Kanya. At kung hindi nyo naman lubos na maunawaan, itong ating programa ay maaari ding makatulong. So kaya nga, samantalahin natin ang pagkakataon habang mayroon tayong mga ganitong mga programa na makakatulong para maunawaan natin ang mga salita ng Diyos. So tayo po ngayon ay nasa huling bahagi na ng atin pong talakayan. At ito po'y may pinamagatang, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Ang pagkawasak sa kawakasan ng panahon ng Babylonia, sinasabing ito isang masamang balita para sa mga nakipagtulungan dito at tumalikod sa sistema ng relihiyon. Subalit para sa bayan ng Diyos, ito ay isang mabuting balita. Dito sa ating serye na pag-uusapan, ating aalamin kung ano ang naging sagot ng Diyos sa bumagsak na Babylonia. Paano tinitiyak ng aklat ng Apokalipsis sa bayan ng Diyos na darating din ang kawakasan ng masama, paniniil at pagdurusa. Na sa kabila nito, paano pinapahayag ni Kristo ang kanyang walang hanggang kaharian? Paano niya nilalarawan ng nalalabing kapitulo o paano nilalarawan ng nalalabing kapitulo ng Apokalipsis yung pagkawasak ng Babylonia at pagkawasak din ni Satanas at lahat ng masasama. At pinakita rin dito sa ating gagawing talakayan kung ano nga ba ang tungkol sa siyudad ng Jerusalem na magiging kampamento ng mga maliligtas. At sa huling bahagi ay ating susulyapan ang pagtatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos na pawang sinasabing ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. So napakaraming mga sangkap itong ating pagtalakay sa pagkakataong ito. Kaya nga tayo humiling ng patnubay mula doon sa ating mahal na Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit, minsan pa ay patnubayan po ninyo kami ng inyong diwang banal. Maranasan namin at malasap ang inyong kabutihan na pagpatnubay at pagbibigay ng kaalaman sapagkat kung wala ang iyong tulong, di namin maintindihan ang inyong mga banal na salita. Sa huling yugto ng aming pag-aaral ng aklat ng Apokalipsis, nawa ito'y magbigay sa amin ng pananabik na umuwi na sa langit na bayan, makasama ng mga banal. Subalit samantalang kami naghihintay, bigyan niyo kami ng kapangyarihang mamuhay na may kabanalan at tumupad sa inyong mga banal na kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating putunghayan ang pinakasusing talata ng atin hong
pag-aaral o talakayan na masusumpungan sa Apokalipsis Kapitulo 21, talatang 5. Ang sabi po dito, at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bagong lahat ng mga bagay at sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ang Kapitulo 21, Pastor, at 22, ayan, sa mga nagbabasa ng banal na kasulatan, ay ang katulad nito ay ang Genesis 1 at 2. Anong ibig sabihin? Ang Genesis 1 at 2 ay paglalang. Ang Apokalipsis 21 at 22 ay muling paglalang, recreation. Ang Genesis Kapitulo 1 at 2, walang record ng kasalanan. Ang Kapitulo 21 at 22, walang record ng kasalanan. Ito yung paradise lost, paradise regain, sabi ng iba. Kaya nga, napakaganda ng yung talatang binasa, gagawin niyang bago ang lahat ng bagay. Ito ang katuparan ng mga ipinangako ng Diyos sa kanyang bayan mula kay Abraham at sa sino mang nagtiwala sa kanya. Ngayon ay nagkaroon ng katuparan. At dito sa iyong talatang binasa ay pinatututuhanan niya na ito'y mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon. So, ibig niyo po bang sabihin, ito yung magiging tugon sa pagkawasak ng Babylonia? Ito na yung susunod na mangyayari na binabanggit ng Diyos na katuparan ng lahat ng kanyang pangako sa kanyang bayan. Tama po 'yon, sapagkat pag nawasak na yung mga at binigyan ng wakas yung mga naghihimagsik at ayaw sumunod sa kanya, ay babaguhin niya na ang lahat ng bagay na itutulad niya mula sa pasimula nang ito'y lalangin na walang kasalanan. Siguro magandang atin hong himay-himayin ang mga pangyayaring magaganap bago itong pagsasauli ng Diyos ng nawala o yung pagsasagawa niya na gagawin niyang bago ang lahat ng mga nauna. So ano ba yung mga aktibidades na siyang mangyayari? Kasi mayroong mga sinasabi tungkol sa hapunan ng dito na binabanggit na hapunan ng kasalan na siyang isang angkop na paglalarawan na sa panahong yaon, ito yung pagkakaisa ni Kristo sa kanyang bayan. Ayan, pansinin natin Pastor, 19, babalik tayo ngayon doon sa kapitulo na mayroong pang kasalanan. Ayan, 19, ang talata ay 6 hanggang 9. Apokalipsis 19, talata 6. 6 hanggang 9. At narinig ko ang gaya ng isang tinig na isang makapal na karamihan at gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Hallelujah! Sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo mga gagalak at tayo mga agsayang mainam at si ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asaway nahahanda na at sa kanya'y pinagkaloob na damtan ang kanyang sarili na mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero, at sinasabi niya sa akin, ang mga ito siyang tunay na mga salita ng Diyos. Ayan, alam niyo Pastor, ang simbolo ng tunay na iglesia ay isang berhin. Ayan. At yun ang ikakasal o magiging asawa ni Kristo ng kordero doon pag dumating na yung wakas na natapos na ang pagliligtas ng Diyos. Ikakasal sila at makakasama niya na. Ang ibig sabihin, magsasama na sila. Wala nang paghiwalay yung kasalang yaon ng mga tinubos kasama ang ating Panginoong Hesus. Ito'y fitting na description, Pastor, kasi dito sa Genesis nagkaroon ng paghiwalay. Sa Kapitulo 3, ang tao'y magkasala, nagkaroon ng paghiwalay ang tao dahil sa pagsalangsang at sa kasalanan. Ngayon, ibabalik ng Diyos yung nasirang ugnayan, magsasama na ang mga tinubos at ang ating Panginoon magpahanggang wakas. So napakaganda noong ginamit na paghabing ng ating Panginoong Hesus tungkol sa kanyang pagtanggap at pagtatatag ng kanyang kaharian na siyang banal na syudad at ang Jerusalem. Subalit, kung titingnan po natin, ano ba yung pagkakaiba ng kasalan
noong 2,000 taon pang nakalipas nang iniwan ni Jesus ang kanyang makalangit na tahanan at inimbitahan yung mga tagasunod sa isang wedding supper. Ayan, Pastor, kung mapapansin natin, yung sa Juan, Kapitulo 14, Pastor, pansinin natin na bago umakyat sa langit ang ating Panginoong Hesus, ay nagbitiw siya ng mga mahalagang mga pangungusap na pinangahawakan ng mga maliligtas. 14:1 hanggang 3. Ang konteksto nito ay ang isang nobyo na iiwan ang kanyang nobya, aakyat siya para maghanda ng kanilang titirhan. Parang ikaw at ako, nung tayo nanliligaw pa sa ating mga asawa, may mga pangako tayo na ipagtatayo kita ng bahay, at bibili tayo ng ganito, ng ganyan. Ganon ang ginawa ng Panginoon. Hinihintay natin na tuparin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, na iuwi ang kanyang asawang babae at magsasama na sila. 14:1 hanggang 3. Huwag maglumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kay tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon kayo naman. Ayan, narito ang ipinangako. Ito yung blessed na pangako na siya'y babalik para kaunin ang kanyang minamahal na bride, ang iglesia na kanyang tinubos, at ito'y iuuwi niya panghabang panahon. Ito yung kahigitan. Yung pag-uwi doon, magkakaroon ng supper. Yung supper na yun ay nagpapakita ng lahat ng naimbitahan. Ang lahat ng tao inimbita, Pastor, pero ayaw nung iba. Yan. So yung pupunta lang doon ay yun lamang mga tumugon doon sa imbitasyon. So kailan matutupad po yung talinhaga ni Jesus tungkol sa kasuotan, sa kasal, at ano ba ang implikasyon nito? Ayan, dito sa Mateo 22, Pastor, tingnan natin ang 1 hanggang 14. Mateo 22, 1 hanggang 14. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinhaga na sinasabi tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinabi ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. At sila'y ayaw magsinalo. Muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito'y nihanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay na hahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapot hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal, at hinawakan ng mga iba ang kanyang mga lipin, at sila'y dinuhagi at pinagpapatay. Datapot ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Nang magkagay sinabi niya sa kanilang mga alipin na hahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan at aanyayahan ninyo sa piging ng kasalan ng lahat ninyong mga sumpungan. At magsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ng lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ng kasalan. Datapat pagpasok ng hari upang tignan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararaptan ng damit kasalan at sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. Nang magkagay sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang paggangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang mga tinawag, datapat kakaunti ang mga nahirang. Ayan, Pastor, napakaganda ng talinhagang ito. Ang Diyos ay naghanda ng isang piging. Ang lahat ay inanyayahan. Pastor, ito ang panawagan dito ay yung tawag ng kaligtasan, pero hindi lahat tutugon, Pastor. Ayan. At meron ding mga tumugon. Subalit, wala sa kanila yung suot o yung pandamit na dapat mag-a-attend. Kasi nung unang panahon, pagka ikaw ay mag-a-attend ng piging, merong prescribed na attire na dapat mong isuot. At yun ay kumakatawan doon sa
likas o yung katwiran ng ating Panginoon. Yun lamang ang qualified na pwede nating isuot. Yung katwiran ni Kristo na dapat ibihis natin, yun ang ibig sabihin nito. Kaya nga pag wala si Kristo at hindi kanya tinubos ng kanyang mabisang dugo na nabubo doon sa Kalbaryo, Pastor, hindi tayo karapat-dapat na magsumama doon sa handaan ng kasalan. So, ibig sabihin, napakahalaga noong kasuotan sa iyong pagdalo doon sa kasalan. Subalit ang katanungan ay, ano ba yung magagawa natin upang maihanda natin ang ating mga sarili sa pagdalo sa kasalang ito? Yung bang tinasabi natin dakilang pangangailangan ng bayan ng Diyos ngayon. Bumalik tayo sa Apokalipsis, Pastor. At ito ay yung pabalita doon sa ika-7 iglesia, Kapitulo 3, talatang 18. Apokalipsis 3, talatang 18. Sabi dito, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumabad at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyan, kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Ayan, ito ay payo, counsel sa Laodicean Church. At ating inaangkin na tayo ang tinutukoy ng iglesyang ito na nire-represent from 1844 hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Ito yung period ng Laodicean Church. At ang isa sa kanyang kahinaan ay siya'y nasumpungang hubad. Kaya ang sabi rito ay, ikaw ay magsuot ng maputing damit. Ano yon? Ito yung katwiran ng ating Panginoon. Pinapayuhan tayo na ang bawat mananampalataya, dapat meron tayo ng katwiran din. Ito ang greatest na pangailangan natin. Without this, hindi tayo qualified na maligtas at pumasok sa kaharian ng langit. So sa makatwid, upang tayo mahanda sa pagdalo sa kasalang ito, ipinapakita sa atin dito sa Apokalipsis na nararapat lamang na ating isuko yung ating pagkilala sa ating sarili na sapat na ang lahat ng bagay, na makatatayo na tayo at magiging karapat-dapat tayo doon sa kasalang inihahanda ng ating Panginoon. Pinapakita dito na sa halip na tayo magtiwala sa ating sarili, ang pagtitiwala natin ilagay natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng tapat na pagsunod kay Kristo at pagtitiwala sa Kanya na Siya lamang ang tanging pag-asa ng kaligtasan. So kaya napakahalaga na sa ating lahat na pawang inaanyayahan na dumalo sa kasalang ito ay maihanda natin ang ating sarili na makita sa buhay natin ang katwiran ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang yon ang tinutukoy dito sa Apokalipsis. Sinasabi din ang tungkol sa pagpapahayag sa pagwawakas ng Armageddon. Paano ito pinapahayag ni Juan Revelador? Dito sa Apokalipsis 19, Pastor, ang talata ay 11 hanggang 16. Yan. Apokalipsis 19, 11 hanggang 16. At nakita kong bukas ang langit at naritong isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag ng tapat at totoo at sa katwiran si Jehu-Bahatol at nakikipagbaka at ang kanyang mga mata ay digas na apoy at sa kanyang ulo'y maraming diadema at siya may isang pangalang nakasulat na sino ba na hindi nakakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na Berbo ng Diyos at ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang papagharian ng tungkod na bakal at biyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabagisan na kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat
at siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang tinutukoy dito, Pastor, ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Itong mga tinukoy dito, ang berbo, ang hari ng mga hari, ay mga titulo na para lamang sa ating tagapagligtas kasi siya yung karapat-dapat na magbigay ng kaligtasan sapagkat siya yung namatay. Kaya nga, winisikan ang kanyang dugo, na ang kanyang damit ng dugo. Ang sabi rito, ito ang kwalifikasyon niya na ipinapakita na magbibigay wakas. Siya yung maglilid para sa pangwakas na digmaan upang magtagumpay ang katwiran at maiuwi niya na ang kanyang minamahal sa langit na bayan. So ano naman yung kaugnayan dito tungkol doon sa lubos na pagtatagumpay ni Kristo sa kanyang ikalawang pagparito? Bakit ito sinasabing ito yung huling pagtatagumpay ni Jesus? Ayan, Segundo Tesalonica 1, Pastor. Maganda ang description ni Apostol Pablo rito. Segundo Tesalonica 1, 8 hanggang 10. Dito po sa sinasabi sa Segundo Tesalonica 1, 8 hanggang 10. 8 hanggang 10, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan, pagka paririto siya upang lumalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na iyon, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniniwalaan. Ayan, narito, Pastor, ang kwalifikasyon. Siya ang maghihiganti sa mga taong hindi nagsisipakilala sa Kanya. Ito yung pangwakas na tagumpay ng ating Panginoong Yesus at bago niya iuwi ang kanyang bayan doon sa langit na bayan. Ngayon, nangahulugan na mayroon talagang dalawang hapunan. Yan. Hindi lang yung hapunan sa kasalan na hinihanda ng ating Panginoong Hesus. At mayroon pang isang hapunan na maaring daluhan ng mga taong hindi nakadalo doon sa hapunan na hinihanda ng ating Panginoong Hesus. Ano po ba ito, dalawang hapunan ito? Ayan, ito yung hapunan ng kasalan para sa mga maliligtas at yung hapunan ng mga ibon nakakain ng mga bangkay ng mga hindi maliligtas. Kapitulo 19, Pastor. Ang talata ay 9, 17 at 18. At nakita kong nakatayo ang isang anghel sa araw na siya'y sumisigaw na malakas na tinig na nagsasabi sa lahat ng mga ibong lumilipad sa gitna ng himpapawid, halika kayo at magkatipo sa dakilang hapunan ng Diyos upang kayo makakain ng mga laman ng mga hari at ng laman ng mga pangulong kapitan at ng laman ng mga taong makapangyarihan at ng laman ng mga kabayo at mga nakasakay dito at ng laman ng lahat ng mga taong laya at mga lipid man at paliliit at malalaki. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipot upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang Ayan. hukbo. So, may nakasakay sa kabayo na puti at yun ang ating Panginoong Yesus at inaanyayahan niya yung kanyang mga ililigtas na iglesia doon sa hapunan at pagdiriwang ng kanyang pagtatagumpay. Pero meron din yung inaanyayahan ng Diyos, yung mga supper, hindi ng tao, kundi ng mga ibon na magpipiesta sa mga katawan ng mga bangkay ng mga hindi maliligtas sa huling kapanahunan. Dahil ang mga tao na makikita yung kalwalhatian niya, mamamatay dito sa lupa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Nangahulugan, ang kasaysayang ito na pinapakita sa atin ngayon ay mangyayari sa mga huling kapanahunan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya nga, papapasin natin sa mahuling mga sulat sa Apokalipsis ay pawang binabanggit kung ano ang kondisyon ng sanlibutan ito. Nabanggit yung 1,000 taon at doon nakita natin sa pagbalik ng Panginoong Hesus, kapag ang mga mananampalatay dinala sa langit, ano ang siyang kondisyon ng lupang ito. Ayan, Kapitulo 20, talatang 1 hanggang 3, Pastor. Ito yung pasimula ng 1,000 taon. Ayan. Tayong mga Adventista, sa atin ito ay literal na 1,000 taon. Hindi po ito symbolic. Ito ay literal na 1,000 taon na ang mga banal ay nasa langit at ang mga hindi maliligtas narito sa balat ng lupa. Hindi po
para sa 100 o special group lang ang pupunta sa langit, kundi lahat ng maliligtas mula kay sa panahon ni Adan hanggang sa huling tao na nagtiwala kay Kristo, iuuwi niya at magbabakasyon ng 1,000 taon, samantalang pinarurusahan dito sa balat ng lupa ng 1,000 taon ang di nagtiwala sa Kanya. 1 hanggang 3. At nakita ko isang anghel na naog mula sa langit na may susi na kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinumbagaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siya Diablo at Satanas, at ginapos na sa 1,000 taon. At siya'y binulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang mandaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting panahon. Ayan. So ang una na makakaranas, Pastor, ng ang kondisyon ay walang buhay na tao dito sa lupa. Lahat ay patay. Ang Diablo lang at ang kanyang mga anghel, siya lang mag-isa ang naritong buhay. At yun ay ang si Satanas, ang matandang ahas. Ang mga ligtas ay dinala doon sa langit naman. Meron siyang pagkakataon na pag-isipan ang kanyang ginawang paghimagsik laban sa Diyos. At ikalawa, wala na siyang kapangyarihan na tuksuhin dahil wala namang siyang tutuksuhin na buhay samantalang siya ay narito sa lupa. So yung 1,000 taon ay para kay Satanas, hindi po ito lugar lamang na yung hindi maliligtas ay naroon sa isang kampamento. Hindi. Walang buhay dito except ang Diablo na pinag-iisipan ang resulta ng kanyang paghihimagsik. Yeah. At mapapasin po ninyo na sabi ninyo kanina, ang 1,000 taon ay literal. Nakahulugan na magaganap dito ay pinakikita rin ng mga literal na mga bagay. Yes. Paano na yung, sabi ganoon, ginapos ito si Satanas, tinadikalaan ito si Satanas. Bakit kaya... Literal ba yung pastor? literal ba yun? Kasi Ayan. siya lang naman ang tao dito. Ang biglang i-imagine mo ay mayroon siyang mga tanikala. Hindi naman pwedeng itanikala. Espiritu ito Kaya hindi siya pwedeng lagyan ng bakal na tanikala. Kundi ang expression na siya tinalikalaan dito, Pastor, ay tinanggalan siya ng kapangyarihan ng Diyos na manukso at gumawa ng mga hindi niya kaya. Kasi meron pa rin siyang kapangyarihan. Mula nung siya maghimagsik sa langit, hanggang bago siya hulihin dito sa 1,000 taon, ginagamit pa rin niya yung kanyang power bilang makapangyari ang anghel dun sa langit. Pero dito, wala na siyang kapangyarihan. Siya ay tinanggalan totally, stripped, sabi natin, ng kapangyarihan na mula sa Diyos. Yan. So ito yung kalagayan ng mundo sa panahon na magpasimula ang 1,000 taon. Si Satanas lamang siyang nananatiling buhay sa isang madilim na sanlibutan. Siguro ang kalagayan ng sanlibutan ito ay yung katulad rin ng pasimula. Ayan. Tingnan natin doon sa Jeremias kasi may description, Pastor, diyan. Kasi ang tanong ay ano ang kondisyon? Jeremias 23 at hanggang 26 ng Kapitulo 4. Jeremias 4:23 hanggang 26. Sabi ng iba, ba't yung ginagamit yan talatang yan? Kasi ito ay parallel noong magiging karanasan ng ating sanlibutan sa panahon ng 1,000 taon. Kapitulo 4:23 hanggang 26. Sabi dito, aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig at ang lahat ng burol ay dayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nakakatakas. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang. At lahat ng mga bayan niyon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mamangis na galit. Bagamat ito'y description kung paano ang maging resulta ng pagkasalakay ng Babylonia sa mga bansang kanyang pupuksain, ito'y nagpapakita rin ng isang tagpo na sa kawakasan kung ano ang nangyari noon sa Israel nung siya lipulin ng Babylonia, ganun din ang mangyayari sa panahon ng 1,000 taon. Ang lupa ay walang kaayusan, hungkag at walang buhay na mga bagay na narito. Yan. So sa makatwid mga ginigiliw, sa loob ng 1,000 taon, tagig si Satanas lamang ang siyang mananatili sa lupang ito na kung saan ang lupa'y lubos na napakadilim. Sira at madilim at walang kaayusan. Subalit atin hong tignan kung ano naman ang kalagayan ng mga banal na siyang pinagkalooban ng Diyos na umakyat doon sa langit. Sa Mateo 19:28, Pastor, ayan, dalawang talata ang ating babasahin. Meron pa naman tayong panahon. 19:28, Pastor.
Mateo 19:28. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo na kayo nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagkaupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Ayan, narito pastor, yung mga maliligtas ay bibigyan na makipaghatol na kasama ni Jesus doon sa langit na bayan. Now, merong paghatol na naman dito pastor. Pinag-aralan natin doon sa nakaraan, meron yung Advent judgment o yung paghatol bago dumating si Jesus. Ito naman, paghatol during the 1,000 years kasama ang mga banal na dinala doon sa langit. At pagkatapos, meron pang paghatol yung after the 1,000 years. Ito ay paghatol at makikisama ang mga banal. Anong ibig sabihin? Hindi tayo yung hahatol at magpaparusa, kundi ipapakita kung bakit may mga tao na wala doon na hindi nakaakyat sa langit na bayan. 1 Korinto, si Pablo'y binigay din ito bilang isang kaisipan sa kanyang sulat. 1 Korinto 6, 2 at 3. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanlibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi ba ninyo nalalaman na ating hahatulan ng mga anghel, gaano pa kaya mga bagay na nauukol sa buhay na ito? Ayan. Samantalang nasa langit, hindi po tayo nagbabakasyon lang doon at walang ginagawa. Makikibahagi tayo sa pagre-review ng mga dahilan kung bakit ang mga ilan, ang mga anghel na naghimagsik, ang tao na wala, ay wala doon sa langit. Re-reviewin natin yung mga dahilan kung bakit hindi sila naligtas. Ito yung paghatol na tinutukoy dito na magiging pribilehyo ng mga banal at maralasan during the 1,000 years na sila'y nasa langit. Sa mga tuwid, lahat ng mga nawaglit ay hahatulan ng mga banal. Ngayon, bakit nakita naman ni Juan ang isang bagong langit at bagong lupa? Yan. Dito sa Apokalipsis 21, pumunta na tayo doon sa kapitulo kanina na sa ating pasimula, talatang 1 at 2. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang Ayan, asawa. ang sabi rito, bakit nakita ni Juan ang bagong langit at ang bagong lupa? Kasi magkakaroon ng paglilinis. Paglilinis. Yung after ng 1,000 taon, pastor, bago tuluyang ibaba ang bagong Jerusalem, anong mangyayari? Segundo Pedro 3, Gs hanggang 13. Segundo Pedro 3, 3. Gs hanggang 13. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito'y mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ang pagkataong nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamawain, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng karawan ng Diyos, na dahil dito ang sakalangitan ay nagniningas at mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Ayan, pastor, itong lumang lupa na kinalagyan ng dyablo at maraming mga namatay na hindi maliligtas, pagkatapos ng 1,000 taon, pastor, ibubuhos ang apoy at lilinisin ang lupa at ito'y magiging hungkag, walang forma, kagaya nung una nang ito'y lalangin mula pa sa pasimula. Ito ang mangyayari. Kaya nga, bakit kinakailangan? Kasi may total na paglilinis. Kaya mag-create ng bago dahil lilinisin niya. Wala nang alaala pa sa mga bagay na may dala ng kasalanan. So anything that is related to the past. Kaya nga yung sabi doon ay wala nang dagat. Hindi ibig sabihin walang dagat. Kundi si Juan ang nagsasalitang ito, ang dagat ay yung separation ng niya at sa kanyang mga minamahal sa buhay. So, yung expression na wala ng dagat, ang ibig sabihin, wala ng paghihiwalay, wala ng kamatayan, wala ng panangis. Ito ang ibig sabihin na wala na itong mga bagay na ito kapag dumating na yung final na wakas. Kaya doon sa bagong langit, wala na itong mga ito. So, ibig sabihin, hindi lamang pala ibabalik ng Diyos yung mga nasirang Eden, paraiso, dahil sa kasalanan, kundi
gagawin niyang bago ang lahat ng bagay sa lupang ito. O magkakaroon ng bagong langit at Kaya bagong lupa. yung pananampalataya na ang mamanahin daw ng mga maliligtas ay kasi ginagamit nila yung talata na mapalad ang mapagpakumbaba at mamanahin nila ang lupa. Ayun daw mga bahay ditong magaganda, yun daw ang kanilang titirahan. Ako ayoko, Pastor. Gusto kong ang Diyos ang gagawa at dahil yun ay masisira at mapupugnaw yun ng apoy at papalitan ito. Kasi sabi rito, magtatayo tayo ng mga tirahan natin doon sa mga probinsya, pero ang Diyos magtatatag ng lugar para sa atin yung mansyon sa siyudad ng Jerusalem. Amen. So, bagong lupa, ang sabi nga doon ni Juan Revelador, paano natin ipapaliwanag ang bagong lupa? Anong meron sa bagong lupa? Ayan, dinescribe po ito at hindi natin dadagdagan yung description. Magandang imagine natin ito. Pag binabasa ko ito, Pastor, I am prayerfully na nag-i-imagine kung ano ang itsura nito kasi wala pang pintor na nakagawa ng sakdal na kagandahan nito dahil wala pang nakakita. Except si Juan, Kapitulo 21, 2 hanggang 8. Ng Apokalipsis. Yes. Sabi dito, at nakita ko bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, nanahan ng gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man ang mga bagay ng unay na param na. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay at sinabi niya ay sulat mo sapagkat ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimulat ang wakas, ang nauuhaw ay aking painumig walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan, Pastor, narito ang sabi rito, paano dinescribe? Lahat ay bago. Ayan. Kaya yung title ng ating lesson ay, gagawin ko ang lahat na bago. Ayan. Hindi ko ma-imagine kung lahat ay bago. Bagong tahanan. Bago lahat ang ibibigay ng Diyos para sa ating lahat. We cannot expect more kung sapagkat ibibigay niya yung pinakamaganda para sa atin. Yeah. Alam niyo sa pag-aaral ng Biblia, kahit tayo, nung nasa kolehiyo ako, talagang kapag ito na yung pinag-uusapan, ay mapupukaw na yung iyong atensyon. Lahat tayo interesado tungkol sa bagong lupa at bagong langit. Maraming ang katanungan dito kung ano ang gagawin natin bilang mga maliligtas at mga mananahan sa bagong lupa. Tayo ba ay magpapatuloy sa ganitong gawain o ano ba yung mga aktibidades na siyang gagawin ng mga banal? Now, pansinin natin na nang si Adan at Eva ay nalalangin ang Eden, Pastor, ay hindi sila walang ginagawa, kundi binigay sa kanila ang kapamahalaan sa lupa na nilalang ng Diyos. Una, sila yung namamahala sa mga hayop at sa lahat ng bagay na nilalang ng Diyos. Ikalawa, ay sila ay tumitigil sa araw ng Sabat at sumasamba kasama ng mga nilalang ng Diyos. So, sa pag-aaral dito, mapapansin natin na sa Isaiah, may makaragdagang mga kaisipan na tayo ay magtatayo ng bahay, magtatanim tayo at hindi iba ang kakain, iba ang titira, kundi tayo rin. At tayo ay magagawa. So, ang ibig sabihin, may paggawa doon sa bagong langit, bagong lupa na ipagkakaloob ng Diyos sa kanyang bayan. Pero pag weekend, lalong-lalo na yung araw ng Sabat, doon tayo sa bagong siyudad ng Jerusalem at doon tayo sasamba sa makapangyarihang Diyos at manlalalang natin. Mga ginigiliw, kapag binasa natin yung
Kapitulo 21 ng Apokalipsis, pinapakita nito ang magiging kalagayan ng mga maliligtas at mananahan sa bagong langit at bagong lupa. Pinakita ron, Pastor, yung papawiin ang luha sa mga mata ng mga maliligtas. Ibig sabihin, aalisin ng Diyos yung kalungkutan, yung kabiguan, yung kamatayan na siyang nagiging sanhi ng ating pagluha. Aalisin ng Diyos yung lahat ng kalungkutan na yan. Maging ang ating mga karamdamang tinataglay, tatanggalin ng Diyos ang allergic rhinitis na meron ako. At lahat ng mga bagay na siyang nasisira sa lupang ito, sa bagong langit at bagong lupa, ito'y magiging permanente na. Kaya gano'n na lang sana nating asamin yung makarating sa langit na bayan, doon sa bagong langit at bagong lupa. Ito yung tanging pag-asa natin. Nabanggit ninyo yung tungkol sa bagong Jerusalem. Yan. Ngayon, ano ba yung panlabas na paglalarawan ng bagong Jerusalem? Kapitulo 21, 9 hanggang 11, Pastor. Maganda yung description na nakita ni Juan na itinala niya sa kanyang aklat. Sabi dito, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan ng asawa ng kordero. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok na ipinakita sa akin ng bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kalwalatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe na malilaw na gaya ng salamin. Ayan. Ano daw? Maliwanag ang syudad, makikita ng lahat ang kanyang kalwalhatian, at ito ay yung tinatawag na yung babae na kasintahan. The New Jerusalem at yung mga nananahan doon ay sumisimbolo doon sa iglesia na tinubos ng ating Panginoon na may karapatang manahan sa bagong Jerusalem. Ayan. So kaya nga, ang bagong Jerusalem ay tunay na magdidingdig sa kanyang kaliwanagan. Alam niyo, pag titingnan natin Mga sa syudad. picture, di ba? Pag nakita niyo yung picture ng bagong Jerusalem, yan ay imagination lamang nung gumuhit ng picture. Pero pinapakita dito ang napakagandang syudad na hindi natin kayang imaginein. Ito yung syudad na siyang tutunguhan ng mga banal, na siyang lugar kung saan sasambahin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Ngayon, hindi natin naisa-isa ang magiging karanasan ng bayan ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa at gayon din sa Jerusalem. Ang katanungan ay, sa pagbaba noong bagong Jerusalem, ano ang inaasahang mangyayari sa mga nawaglit na siyang nanatiling mga patay sa panahon na ang bayan ng Diyos ay naroon sa langit? Sa 1 Korinto, Pastor, pansinin natin. Yan. 1 Korinto Kapitulo 2, talatang 9. 1 Korinto Kapitulo 2, talatang 9. Ang sabi dito, datapot gaya ng sususulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, di narinig ng tainga, di hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Ayan. Pastor, hindi natin pwedeng ihambing yung mga mararanasan ng mga maliligtas sa mga bagay na narito ngayon. Kaya nga, kung yung mga mawawaglit ay mapaparusahan, yung kalwalhati ang tatanggapin ng mga maliligtas, hindi pa natin naranasan kung gaano kaganda, kahusay, at gaano kaperpekto yung mga ipagkakaloob ng Diyos sa kanyang bayan. Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Pero Pastor, alam ninyo, yung kung bakit ko naitatanong kung ano ang kahihinatnan ng mga hindi sumunod sa Panginoon sa panahon na binababa na ang bagong Jerusalem, pinapakita nitong si Juan Revelador na bubuhayin itong mga hindi sumunod sa Diyos. Diba? At muli silang dadayain ng dyablo upang sakupin yung bumababang Jerusalem. Yes. Ngayon ang tanong, yung bang Jerusalem ay bababa sa lupang ito o paano ba yung magiging tagpo sa pagkakataong ngayon? Ayan, pansinin natin sapagkat yan ay nakatala sa Zacarias, Pastor. Magandang ang salita ng Diyos ang ating basahin. Kapitulo 14 ng Zacarias ay dinescribe diyan ng propeta Zacarias kung ano ang mangyayari sa bayan ng Diyos dito sa
huling kapanahunan, Pastor. Ayan, ang kapitulo ay 14, ang talata ay 4 hanggang 5. Sabi dito, at ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na iyon sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan, at ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna niya sa dakong silanganan sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis, at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati sa dakong timugan. At kayo'y magsisitaka sa libis ng aking mga bundok, sapagkat ang libis ng mga bundok ay magsisiabot hanggang sa Azel, o kayo'y magsisitakas gaya ng kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga kaarawan ni Uzzias na hari sa Huda, at ang Panginoon kong Diyos ay darating at ang lahat na banal na kasama niya. Narito ang description, Pastor. Kagaya ng kanyang ipinangako, Pastor, bababa siyang makikita ng mga tao kagaya ng kanyang pag-aklat. Subalit ang kaibahan ay pag natapakan niya yung lupa doon sa bundok ng Olibo, mahahapak ito, magiging isang malaking kapatagan, at doon bababa ang bagong Jerusalem na kinalululanan ng lahat ng mga maliligtas. At pag nakita ito ng mga binuhay na masasama, 10 mga anghel at ni Satanas, kanilang lulusubin ito, Pastor. Subalit ang sabi doon sa Apokalipsis, ibubuhos ng Diyos ang apoy at asupre para dito sa mga taong ito na hindi nagtiwala at tumanggap ng kanyang ebanghelyo. Ibig sabihin sa panahong iyon, lilinisin na ng Diyos ang lupang ito at kanyang itatatag ang bagong langit at bagong lupa. Mga ginigiliw, napakagandang pag-aralan ng aklat ng Apokalipsis. Paano nga ba natapos ang aklat ng Apokalipsis? Ang Apokalipsis ay nagwawakas na ipinakikilala sa pasimula ang ikalawang pagparito ni Kristo sa kapangyarihan at kaluwalhatian at pagkatatag ng walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang pagbabalik ni Kristo kapag siya at ang kanyang nobya ay magkakaisa sa wakas, ito na ang kulminasyon ng aklat na ito. Gayunpaman, ayaw ng aklat na ilagay ang mga pangyayaring ito sa isang di makatotohanang konteksto na ang unang realidad ay si Jesus ay darating at ang ikalawang realidad ay tayo ay nariritong naghihintay pa sa kanyang pagbabalik. At samantalang naghihintay, dapat tayong magkaroon ng malinaw na pagkaunawa sa mga mensahe ng Apokalipsis. Napakalaki ang naging papel ni Pastor Ilyoma na maipaliwanag sa atin ang tungkol sa mga bahagi ng aklat na ito. At dito nakuha natin ang pagkaunawa sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbabasa hanggang ang sabi ng ganoon, dumating na ang lahat ng mga bagay. Mga ginigiliw, ang hamon sa atin, alalahanin natin bago ang kawakasan. Tayo pinagkatiwala ng tungkulin, iproklama ang lahat ng mga mensaheng ito sa buong sanlibutan sa manalalapit na pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ang hamon, habang siya ating hinihintay sa kanyang pagbabalik, maging aktibo tayo sa paggawa, sa paglilingkod, sa pagpapalaganap ng kanyang misyon na hanapin at iligtas ang mga nawaglit. Pastor, parehong ang Espiritu at ang nobya ay tumatawag, halika! Dapat tayong sumama sa panawagang ito. Ito ang mabuting balita at sa gayon, dapat din natin itong pahayag sa lahat ng tao sa sanlibutan ito. Amen. Bago tayo manalangin, atin munang saksihan ang isang napakagandang awitin. Nalalapit ang oras nating maririnig
lalaki nakatayo sa isang patlang. Ang isa'y kinuha at ang isa'y naiwan. Dalawang magkapatid, may aalis at maiiwan. Sambahayan lipunin habang may panahon. Sa krus may kaligtasan, sa dugo may paraan. Matiyak ang patutunguhan sa araw ng pagkabuhay. Handa na ba kayo sa trumpeta? Handa na ba sa pagtawag? Mga anghel ay magtitipon, ating salubungin siya. Tayo ba'y makakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa kanyang pagbabalik. Masigurado sa buong mundo, walang mawawaglit. Maligtas ng Diyos ang bawat taong sasalubong sa Kanya. Handa na ba kayo sa trumpeta? Handa na ba sa pagtawag? Mga anghel ay magtitipon, ating salubungin siya. Tayo ba'y makakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa kanyang pagbabalik. Tayo ba'y makakasama o tayo ba'y matatalikuran? Malapit na ang oras sa kanyang pagbabalik. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, nagagalak po kaming pasalamatan kayo sa inyong pakikisama sa amin sa pagtalakay ng aklat ng Apokalipsis. Napakahalaga ng mga katotohanan ng inyong pinahayag kung papaano kami magiging handa sa nalalapit na pagparito ng aming Panginoong Hesus. Nawa sana, Panginoon, bigyan nyo kami ng pangangailangan namin upang makita namin ang mga katotohanan ito sa araw-araw at kami inyong damitan ng damit ng katwiran upang kami maging handa na mapabilang sa kasalan na inyong inihahanda. At dalangin namin, Panginoon, ang mga napag-aralan namin, hindi lamang ito maisantabi, kundi mai-apply namin sa aming buhay at maramdaman namin, hindi lamang sa panahong ito, kundi sa araw-araw ng aming pamumuhay, ang hamon ng inyong mensahe, ang walang hanggang pabalita, ay dalhin namin sa lahat ng mga tao sa sanlibutan ito. Sila'y babalaan upang sila rin ay makasama ng iglesyang nalabi na sasalubong sa pagbabalik ng Panginoong Hesus at magmamana ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ninyo ang bawat sumubaybay sa programang ito, tanggapin niyo ang aming pagtatalaga at igawad ninyo ang basbas mula sa langit. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pakikisama sa amin ni Pastor Ilioma sa loob ng 13 linggo ng atin hong pag-aaral. Sana sa susunod na quarter ng atin hong pagsasama-sama, nariyan uli kayo
mas anyayahan niyo pa ang inyong mga kaibigan na tutukan ng programang ito upang matuklasan muli natin ang mahalagang mga katotohanan. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.